Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ko simulan ang aking kwento, ay hayaan niyo muna ako na batiin kayo ng isang mapagpalang gabi. Pati na rin po sa mga libu-libong nakasubscribe at nakikinig sa Papa Dudut Stories. Hindi lang po sa YouTube na ito ako nakatune in, kundi maging sa Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family vlogs na pinapanood ko. Sobrang natutuwa ako sa mga videos ninyo at sa mga kwento na siyang araw-araw ay kinapupulutan ko ng aral mula sa istorya hanggang sa mga reaksyon at comments na nagmumula sa inyong mga tagapakinig. At ang pinakahuli ay ang mga advice na ibinibigay mo sa iyong mga letter senders. Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Happy, isang bading but not a cross-dresser. Panganim ako sa magkakapatid. Oo, hindi ako laki sa syudad kasi tubong probinsya ako na may pangarap para sa pamilya. Kaya nga sa murang edad ay nakipagsapalaran na ako sa Maynila. Una kong pinasok noon ang pagiging boy o lalaking kasambahay. Grabe, nabana talaga ng gusto ang mga butot muscles ko. Kasi kapag lalaki ang kasambahay, mas mabibigat ang trabahong ibinibigay sa iyo. Pero sa awa naman ng Diyos ay nakaya ko naman ang trabahong yon at dahil doon ay nakapagtapos ako ng high school. Pagkatapos maging kasambahay ay sinubukan ko namang maging tendero ng siomai sa loob ng isang mall sa Muñoz Market sa Quezon City at tumagal ako sa trabaho ng halos 6 na buwan. Hindi nagtagal ay nag-decide ako magtrabaho bilang messenger staff ng eskwelahang pinapasukan ko nung college. At malaki ang naitulong noon sa akin dahil bukod sa maayos naman ang pasweldo at part scholar din ako. Ibig sabihin kalahati lang ng tuition fee ang binabayaran ko per semester. Samantala'y masaya naman ang naging college life ko kahit na puro aral at trabaho lamang. Paminsan-minsan ay nagkakaroon din ako ng leisure o nakakapaglakwatsa din ako at sumasama sa mga parties. Pero syempre binabalanse ko talaga ang aking oras at mas priority ko ang trabaho at pag-aaral. Noong college din ako ay marami ako naging crush na boys. Alam mo naman kaming mga Becky, nakukuha agad ang atensyon namin pag may gwapo kaming nakita, lalo na sa loob ng campus. At isa talaga sa lalaking crush na crush ko ay si Alejandro Dimagiba. Yes, totoo niyang pangalan yan. Isa siyang varsity player noon at isa siya sa mga gwapong lalaking kilala ko na sweet at gentleman kahit pa sa mga beking katulad ko. Pero nang sumapit ang enrollment sa school namin, isa ako sa mga working students na inarbor ng registrar's office para tumulong sa enrollment process ng mga estudyante at hindi ko ina-expect na may makikilala kong isang taong hindi ko inaasahan. Kamukha siya ng aktor na si Enchong D, matangkad, magandang pangangatawan at higit sa lahat ang lakas ng sex appeal. Halos hindi nga ako makahinga noon dahil sa sobrang hot niya. Heto na yung registration form mo. Wika ako sa kanya habang nakangiti ng sobrang sweet sa kanya. Thanks, nakangiti ring sagot sa akin ng lalaki. Teka, natatandaan kita. Ikaw yung schoolmate ko nung high school.
Bigla niyang sinabi sa akin. Doon ko lamang siya namukaan. Oo, natatandaan din kita, sabi ko sa lalaki. Hindi pa kasi siya ganong kahat noong high school kami, siguro'y dahil na rin sa puberty. Ahead ka sa akin ng 2 years. Natatandaan ko nasa 3rd year section nara ka. Ako naman noon first year, section chrysanthemum. Magkatapat nga lang yung room natin. Kahit magkabilang building, inform niya sa akin. Ang lakas pala ng memory mo. Natatandaan mo pa pala lahat. Tila nag-blush ako ng mga sandaling yon. Are you okay? Namumutla ka at pinagpapawisan. Concerned na wika ng lalaki sa akin. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, sagot ko naman sa kanya. Ano nga ulit ang name mo? Hindi ako nakasagot noon sa tanong niya dahil sa sobra kong kaba. Ito namang kapwa kong working student na si Janelle ay napansin at siya ang sumagot sa tanong ng lalaki sa akin. Nicki Minaj ang name niyan. Natawa naman ang lalaki pero agad ding nagpaalam dahil may mga nakapila pa sa likod niya. Nalungkot naman ako noon kasi hindi ko nalaman ang name niya. Hindi ko man lang tinignan yung enrollment registration form niya. Kaya sobra akong hinayang noon. Pero syempre, confident naman ako na magkikita pa rin kami dahil isang eskwelahan lamang ang pinapasukan namin. Hanggang sa isang araw ay muli kaming pinagtagpo ng tadhana. Uy, nagkita ulit tayo. Bati sa akin ng lalaking crush na crush ko. Nakapangiti naman ako sa sobrang tuwa. Ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Tanong ko naman sa kanya. Nandito ako para mag-audition sa theater org ng university natin. Sagot niya sa akin. Audition ka rin ba? Tanong pa niya. Hindi, member na ako ng theater org since last year. Sagot ko naman sa lalaki. 9 a.m. magsisimula ang auditions. Good luck sa'yo, sabi ko pa sa kanya. Pampalakas ng kanyang loob. So how's your day, Nicki Minaj? Natawa naman ako sa mga sinabi niya. Hindi Nicki Minaj ang pangalan ko. Alam ko naman yon. So ano ba talaga ang pangalan mo? Masaya niyang tanong sa akin. Happy na lang ang itawag mo sa akin. Sagot ko naman sa kanya. Ako naman si Arnold. Nice to meet you, Happy. Nice to meet you too. Tila nagpapakyut ang sagot ko sa kanya. Pero hindi masyadong halata ang reaksyon ko. Dahil sa lightings na medyo madilim. Kung alam lang niya kung gaano ko kiligin ng mga sandaling yon. Alam mo, nagpapasalamat ako at nakakita ko ng dati kong schoolmate dito. Medyo naku-culture shock pa rin ako kasi syempre freshman pa lang ako. May high school hangover pa ako. Curious lang ako, since college junior ka na. Para sa'yo, anong mas masaya? High school life o college life? Usisa niya sa akin. Syempre walang tatalo sa high school life. Masaya ang sagot ko naman sa kanya. Sumang-ayon naman sa akin si Arnold. Di ba nga ang siya-siya ng high school? Solid ang barkadahan, kulitan, tawanan at kwentuhan. Ako nga rin nami-miss ko rin yung mga kaibigan ko nung high school. Yung mga gimmick namin dati, pati yung mga pasulyap-sulyap at pagpapakyut namin sa mga gwapong boys na nakikita namin. Kwento ko sa kanya ng ilang memories ko noong high school. May aaminin ako sa iyo. Maya-maya ay sabi ko kay Arnold. Ano yun? Curious niyang tanong sa akin. Alam mo ba? Isa ka sa mga crush ng mga beke sa school natin. Kwento ko sa kanya. Natawa naman si Arnold sa mga sinabi ko. Talaga, you mean kasama ka doon? Panunubok niya sa akin. Ha, ako? Hindi Bigla akong deny. Nakakaya naman kasi kung aamin ako sa kanya kaagad. Pero booking na rin dahil sa reaksyon ko pa lamang. Hindi daw Hindi ako maniwala. Tila pangaasar pa sa akin ni Arnold. Natawa na lamang din ako. Pagkatapos noon ay nagpalitan kami ng cellphone numbers at Facebook profiles. Uy, walang isnaban ha. Kapag nag-message at nag-friend request ako sa iyo. Wika pa sa akin ni Arnold.
Papadudot pagkatapos magpalitan ng cellphone number ay walang araw ata na hindi ko siya nakaka-text o makausap. Habang tumatagal ay lalong lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Hindi ko maintindihan kung in love na ba ako sa kanya o ewan. Nakikwento ko na siya sa mga friends ko at ang wika nila ay magkahawig nga kami. Kumbagay, pinaputing version ko daw siya. Nagdaan ang mga araw at halos sabay na kaming nanananghalian. Dinadalhan niya ako ng almusal tuwing papasok ako. Ganong setup palagi ang nakikita sa amin ng mga classmates niya at ng ibang professor namin na binibigyan na nila ng kahulugan. Subalit magkaibigan lamang kami, yun ang paliwanag ko sa mga nagtatanong sa akin. Lalo kong naging inspirado sa pag-aaral nang naging close na kami ni Arnold. Hanggang sa sumapit ang buwan ng Agosto. In-invite ako ni Arnold na pumunta sa kanyang bahay. Hindi naman ako nagdalawang isip noon at agad akong pumunta sa kanila. Natuwa naman ako kasi mainit ang pagtanggap ng mama niya sa akin. Katunayan, inaya pa niya akong kumain sa kanila ng hapunan kung saan ay nagpaunlak naman ako. Happy? Salamat nga pala sa mga tulong mo kay Arnold ha. Buti na lang pala at may ka-schoolmate si Arnold noong high school sa pinapasukan niya ngayon. Natutuwang wika ng mama niya sa akin. Sumbong mo lang sa akin kung may gagawing kalokohan tong anak ko ha. Dagdag pa niya. Natawa lamang ako noon habang si Arnold naman ay agad na tinanggi na pasaway siya sa school. Mama naman, wala po akong gagawing kalokohan. Masasapak po ako ni Happy kung ginawa ko yun. Salamat talaga at nandun palagi si Happy. Wika pa niya sa akin. Siyempre nag-blush ako dahil ramdam ko ang espesyal na trato sa akin ni Arnold. Ayaw kong mag-assume pero sa mga pinapakita niyang kilos sa akin, mukha talagang may something siya para sa akin. Nga pala, anong sadya mo dito? Butit pumunta ka dito kahit na malakas ang ulan sa labas. Wika pa ng mama ni Arnold. In-invite po kasi ako ng anak ninyo at saka inform ko na rin po kayo na magkakaroon po ng activity ang organization namin. Nagaganapin sa Maynila para sa Teacher's Day sa susunod na linggo. Ipagpapaalam ko lang po sana si Arnold sa inyo para makasama sa amin. Maaari po ba? Ganun ba? Anong araw ba kayo aalis? Tanong ng mama ni Arnold sa akin. Huwebes ng umaga po tita. Magalang kong sagot. Naku, may pagsamba kami noon. Inform niya sa akin. Ganun po ba? Kahit hintayin ko na lang po si Arnold sa terminal after po ng pagsamba ninyo. Sabi ko na lamang sa kanyang ina. Ma, payagan niyo na po ako please. Pakiusap ni Arnold sa kanyang mama. Okay, papayagan na kita Arnold. Aniya sa anak niya. Pagkatapos ay muling bumaling ang matanda sa akin. Happy? Ibibiling ko ang anak ko sa iyo ha? Huwag mo siyang pababayaan doon. Tumango naman ako bilang tugon. Opo tita, makakaasa po kayo. Yon ang binitawan kong pangako sa ina ni Arnold. Pagkatapos noon ay ilang minuto pa ako nagstay sa kanilang bahay hanggang sa tumila na ang ulan. After noon ay magalang akong nagpaalam at nagpasalamat sa mama ni Arnold. At ang kaibigan ko naman ang nagboluntaryo na maghatid sa akin sa labas. O Arnold, dito mo na lang ako ihatid. Salamat din sa dinner at sa mainit na pagtanggap sa akin sa bahay ninyo. Ang sabi ko kay Arnold habang nasa labas kami ng gate. Wala yon, salamat din. Lagi ka kasing nandyan para sa akin. I love you Happy. Sinserong sabi pa niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking mga narinig. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, take care. Biglang pag-iiba niya ng sinabi sa akin. Halata din sa kanya na nag-blush siya. Pagkatapos noon ay masaya naman akong umalis. Hindi ko makakalimutan na habang nasa jeep ako ay nananaginip na ako nang gising habang kasama si Arnold. Oo papadudot, nagulat ako sa mga sinabi ni Arnold noon. Halos nananahimik ang buong paligid at hindi makapaniwala sa mga narinig ko. Hindi alam kung ano ang gagawin. Sisigaw ba ako sa tuwa o magwawala? Wala na ako sa sarili ko pagkatapos ng gabing yon.
Samantala ay nang makarating kami sa Maynila ay official na ngang naging kami ni Arnold. Pero palihim lang. Nag-decide na rin ako na huwag ipaalam sa iba, ngunit sa sweetness naming dalawa, malamang ay nahalata na ng ibang kaibigan namin. Papadudot, hindi ko talaga mapaliwanag ang nararamdaman ko noon. Sa tuwing kasama ko siya ay bumibilis ang tibok ng puso ko. May pagkakataong hindi na ako makahinga sa sobrang kilig at kaba. Yes, Papadudot. Arnold always make me breathless. Papadudot, nagpunta kami ni Arnold sa Maynila. 3 days rin ang pagstay namin noon para sa preparation ng Teacher's Day. Yun na rin ang official date na naging kaming dalawa. Actually, during the event ay maraming nagpapapicture kay Arnold na mga babae mula sa ibang school. Selos at inis ang nararamdaman ko noon. Pero sa isang lambing lang niya ay mawawala yon. Ganon si Arnold. Madalas niya akong lambingin na siya namang gustong gusto ko. Samantala ay dumating ang araw ng aming acquaintance party. Sinundo pa ako ni Arnold sa aming bahay. Siyempre, para naman hindi nakakahiya, nagpagwapo ako. Oo, nagsuot pa rin ako ng tuxedo kahit na beki ako. Natuwa pa nga ako noong purihin ako ni Arnold na gumwapo raw ako at bagay sa akin ang suot ko. Nang makarating naman kami sa venue ng party ay agad akong binati ng mga kaibigan ko. Biniro pa nila ako na ang swerte ko raw kasi may escort akong pogi. Ako naman syempre very proud dahil ang isang lalaking kasing gwapo ni Arnold ang kasama ko noong gabing yon. Happy? What if kung gawin mo akong boyfriend? Papasaba ako sa taste mo? Tanong niya sa akin. Syempre nagulat naman ako sa aking narinig at hindi ako makapaniwala na nagbobolontaryo siyang maging boyfriend ko. Sure ka sa mga sinasabi mo o baka naman nagbibiro ka lang sa akin? Oo naman, sigurado ako sa lahat ng mga sinasabi ko. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ko ulit sa kanya. Gusto ko kasing makasigurado. Bakit hindi ka ba naniniwala? Panunubok niya sa akin. Hindi kasi ako makapaniwala eh. Alam mo yon, first time kasing nangyari to sa buhay ko. Pag-amin ko naman sa kanya. Mahal kita, Happy. Yun nga lang kailangan nating itago yung relasyon natin kasi alam mo na, maraming mapanghusga sa paligid, ang sabi ni Arnold sa akin. Sige Arnold, gawin na nating official to. Pumapayag na ako maging boyfriend ka basta promise mo sa akin na mamahalin mo ako ng tapat. Huwag kang mag-alala kasi makakaasa ka naman sa akin na magiging faithful ako sa iyo. Yun naman ang pangako ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng sweet dance. Inaya ko ni Arnold na magsayaw. At dahil sa marami naman ang sumasayaw ay pumayag ako at nagtungo kami sa dance floor. Sweet romantic song ang pinatugtog, so expect na sweet din ang dance. Sa putong yun ay sumayaw kami pero nasa gilid lamang kami para hindi kami mapansin ng ibang mga estudyante. Pero kahit na ganoon ay naging masaya at nakakakilig ang mga sandaling yon sa aming dalawa. Papadudot, sobra akong nagulat sa ginawa ni Arnold ng mga oras na yon. Grabe. Ako yata ang kauna-unahang bading na naisayaw ng gwapong lalaki sa harap ng maraming estudyante. Panay-kantsaw ng mga kaibigan ko noon sa amin. Hindi ko na nasagot ang mga tanong nila dahil sa sobrang saya ng gabing yon. Pero gaya ng ibang magkakarelasyon ay dumating din sa amin ang pagsubok na siyang gumimbal sa buhay pag-ibig ko. Dahil isang araw ay nagimbal ako sa eksenang aking nasaksihan. Nahuli ko kasi si Arnold at kaklase kong si Jamie sa likod ng poste ng Meralco. Nagselos talaga ako noon, Papadudot, at hindi ako nagdalawang isip noon na lusubin at kumprontahin silang dalawa. Lalo na ang boyfriend ko at tulad ng aking inaasahan. Nagulat sila nang mahuli ko sila sa akto. Anong ginagawa niyo ha? Bakit kayo naghahalikang dalawa? Arnold, anong ibig sabihin nito? Kumpronta ko sa aking boyfriend. Happy, ano kasi? Nahirapan si Arnold na explain ang kanyang side. I'm sorry, Happy. Sa puntong yun ay bumuhos na ang aking emosyon. Arnold naman, nalingat lang ako sandali tapos nakuha niyo ng magtaksil ni Jamie sa akin. Happy, sorry, sabi naman sa akin ni Jamie.
Agad naman akong bumaling sa aking kaibigan. Alam mo namang boyfriend ko si Arnold, hindi ba? Bakit mo naman ako inahas, Jamie? Kaibigan kita tapos ganito lang yung gagawin mo sa akin? Hindi lang namin mapigilan ang sarili namin. Katwiran pa sa akin ni Jamie. Anong sabi mo? Bakit? Kating-kating na ba kayo ng boyfriend ko? At ang kapal pa ng mukha ninyo na dito pa sa likod ng poste ng Meralco? Sarkastikong balik ko sa kanya. Happy, mahal ko si Arnold. Mag-amin sa akin ang kaibigan ko. Walang iya ka, malandi kang babae ka, ang kapal ng mukha mong landi ng boyfriend ko. Pagkatapos noon ay sinabunutan ko si Jamie. Ngunit agad naman akong inawat ni Arnold. Happy, please, tama na. Pakiusap niya sa akin habang pinipigilan akong saktan si Jamie. Alam mo, Jamie, pasalamat ka at pinigilan ako ngayon ni Arnold. Kasi kung hindi, baka kinalbo ko na yung buhok mo. Galit na sabi ko pa sa kanya. Umalis ka sa harapan ko. Umalis ka, traitor ka. Sigaw ko pa sa kanya. Patakbo namang umalis noon si Jamie. Nang mawala na siya sa paningin namin ay muli akong bumaling kay Arnold at sinampal ko siya ng malakas. Hayop ka? Bakit mo naman ginawa sa akin yun? Akala ko ba mahal mo ko? Hindi ba't nangako ka sa akin na hindi ka titingin sa ibang babae hanggang tayo pa? Hindi ba't sabi mo sa akin magtitiwala lang tayo sa isa't isa? Ano tong ginawa mo ah? Sinira mo ang tiwala ko sa iyo. Halos magunaw noon ang mundo ko sa ginawa sa akin ni Arnold. Inakit lang ako ni Jamie, Happy. Pero naputo lang kanyang sinabi nang ako na mismo ang nag-interrupt sa kanya. Kailan niyo pa ako niloloko ha? Ano? Umamin ka. Kumpronta ko sa kanya. Hindi kita niloloko. Ngayon ko lang nagawa yon. Inakit lang niya talaga ako. Get sa akin ni Arnold. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Ang sama mo talaga. Pagkatapos noon ay patakbo na akong lumayo sa kanya. Sinubukan pa akong habulin ni Arnold pero hindi siya nagtagumpay. Samantala pagdating ko naman sa bahay ay wala akong ginawa noon kundi ang umiyak sa loob ng aking kwarto. Pagkatapos ay kinagabihan ay tumakas ako sa bahay at nagtungo ako sa bar kasama ang ilang kaibigan ko. Doon ay nagpakalasing ako. Papadudot yun ang heartbreak ko na hindi ko makakalimutan. Halos isang buwan din akong devastated sa nangyari dahil ang laki ng ininvest kong emotions kay Arnold. Ang akala ko ay hindi niya ako lolokohin pero nagkamali pala ako. Kaya kahit anong paliwanag pa ni Arnold ay sinarado ko na ang puso ko. Gusto ko lang humingi ng sorry sa iyo. Sabi sa akin ni Arnold nang dalawin niya ako noon sa aking bahay. Alam kong intention pa niyang makipagbalikan sa akin pero sinarado ko na ang puso ko. Madali kasi akong ma-disappoint sa isang tao kapag niloko mo ko scratch ka na sa akin forever. No second chances. Tama na. Manid na ako sa mga sorry mo. Ilang beses ka na nag-sorry sa akin pero patuloy lang akong niloko. Pinagmukha mo akong tanga at umasa ako na ako lang ang mahal mo pero sabi ko sa kanya. Nanatili lamang walang kibo noon si Arnold at nakikinig lamang siya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pagbuhos ko ng aking sama ng loob sa kanya. Kasi naman ako nagpaloko pa ako sa iyo. Naniwala ako na forever na tayo kahit na alam kong imposible yon. Sino ba naman kasi ang magmamahal sa akin ng totoo? Bakla ako Tama pala yung mga sinabi ng mga bakla kong kaibigan. Hindi ako dapat nagseseryoso sa mga lalaki. Kaya may lalaki sa mundo para gamitin lang ang katawan nila pero hindi dapat mahalin. Salamat Arnold at pinarealize mo sa akin na nagkamali ako na mahalin ka. Ang sabi ko pa sa kanya na alam kong may malaking epekto sa kanya. Hindi ko gustong saktan ka, Happy. Mahinang wika niya noon sa akin. Pero ginawa mo na. At saka anong hindi mo gusto? Ang sabihin mo ginusto mo makipaglandian kay Jamie kasi babae siya. Diretsa ko sa kanya. Huminga naman siya ng malalim at pagkatapos ay may inamin siya sa akin. Alam mo Happy, tama ka sa hinala mo noon. Matagal na kaming may relasyon ni Jamie. Pagtatapat niya sa akin. O kita mo na, manloloko ka talaga, sabi ko sa kanya.
Hindi ko ina-expect na may in love ako sa kanya. Ewan ko Happy, pero kahit na anong gawin ko babae pa rin ang hinahanap ng katawan ko. Katwiran niya sa akin kung bakit siya nagtaksil. Ang kapal na mukha mong sabihin niya sa harapan ko. Sige na Arnold, para matapos tong kalokohang ito, pinapalaya na kita. Simula sa araw na to, tinatapos ko na ang lahat sa atin. Hiwalay na tayong dalawa. Galit na sabi ko sa kanya. Sige kung yan ang gusto mo. Yun lamang ang narinig ko sa kanya bago siya tumalikod at umalis. Hindi ko naman mapigilan noon ang lumuha habang pinagmamasdan siyang lumayo sa akin, Papa Dudut. Pero wala akong magagawa. Kailangan ko na siyang palayain dahil sa kanya na rin ang galing na babae pa rin ang hanap ng kanyang katawan. Papa Dudut, pagkatapos ng breakup namin ni Arnold ay naging theme song ko noon ang Life Goes On ni Leon Rimes bilang bahagi ng pag-move on ko. At hindi naglaon ay natapos din ang kahibangan ko kay Arnold. Lumipas ang ilang taon at malapit na akong mag-graduate ay nabalitaan ko na lamang na nagkaroon na ng anak si Arnold sa ibang babae. Hindi kay Jamie kung hindi sa ibang classmate niya. Nabalitaan ko na lang din na hindi siya tanggap ng magulang ng babae at ipinakasal yung nabuntis niya sa ibang lalaki. Ganon din ang nangyari sa pangalawang nabuntis niya. Hindi rin siya tanggap. Sa ngayon, Papa Dudut, ay mahigit 3 taon na ako dito sa Maynila at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang customer service representative sa isang internet provider. Nakafocus na lamang ako sa pamilya ko, kina Mama at Papa. Ako na rin ang nagpapaaral sa bunso naming kapatid na nasa kolehiyo na ngayon. Papa Dudut, sa ngayon ay single pa rin ako, walang jowa. Sa wika nga namin, nga pero okay lang. Tuloy pa rin ang buhay dahil andyan naman si God at ang pamilya ko na nagmamahal sa akin ng walang sawa. Papa Dudut, maraming salamat sa oras ninyo sa pagbasa at pag-upload ng kwento ko sakaling mapili ninyo. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang ibang part ng napagdaanan ko sa buhay. Tanging mapapayo ko lang sa mga kagaya kong salat sa buhay, hindi hadlang ang kahirapan upang sumuko at hindi umayos ang buhay. Nasa pagtsatsaga at gawa natin kung ano ang magiging kinabukasan natin. Dahil sa sariling kamay natin ito nakasalalay. Hanggang dito na lamang ang aking liham sa mga miyembro ng LGBT dyan. Masarap magmahal at mahalin, ngunit kailangan nating magtira para sa ating mga sarili. Huwag magpapaapi. Patunayan natin sa ibang tao na kahit nasa third sex tayo, hindi ito hadlang para mahalin tayo at umasenso sa buhay. Papa Dudut, thanks a lot and more power to your program. Naway patuloy kang maging inspirasyon sa aming mga tagapakinig mo. Lubos na nagpapasalamat, Happy. Tama lamang ang naging desisyon mo sa buhay na pakawalan na si Arnold. Dahil kapag nasira na ang iyong tiwala sa isang tao, Happy, mahirap na yung ibalik. At kung boyfriend, girlfriend, asawa o partner mo ang taong yon, may hirapan ka nang pakisamahan siya oras na nawalan ka na ng tiwala sa kanya. At kadalasan ay nauuwi ito sa mas malalim na sakit sa puso. Huwag kang mag-alala, Happy. Sa estado mo ngayon, hindi malabong mahanap mo ang iyong true love. Just wait for the right time and the right person to come. Sa ngayon ay mag-focus ka muna sa iyong pamilya at sa iyong career. Intindihin, mahalin at alagaan mo rin ang iyong sarili dahil yan ang pundasyon ng magandang kinabukasan mo. Muli maraming salamat sa iyo, Happy, sa pagkakatiwala mo sa iyong kwento ng pag-ibig. God bless and more power sa iyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka.
sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.